At sa pagkakataong ito, bahagi natin yung pagpasok. Sandali. Okay. Okay, good evening Brother Jando. Good evening sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Sa pagkakataong ito, ating ibahagi yung live ko na pinasok sa kaanib ni ah, Bro Eli Soriano, si Larry. Oh. At ito ang resulta sa naturang talakayan. Ito tanong ko. Paano nyo ba patutunayan na sa Bible na si Kristo ay nagtatag ng isang iglesia katolika, apostolika, romana? Natural, mapatunayan namin yan sa Bible na ang ating Panginoong Kristo ay nagtatag ng Iglesia Apostolika Katolika Romana. Una, San Mateo 16:18, nagtatag siya ng iglesia. At yung iglesia na yan, sa original Greek Bible, tinatawag sa Gawa Kapitulo 9:31, Himien on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, irinin ekinyin oy kumunun mini. Yon ang Ecclesia Catholis na utos niya sa Gawa Kapitulo 23:11 na patunayan doon sa Roma. At sa Roma, Kapitulo 1:7-8, ang pananampalataya sa Roma ay nahayag sa buong mundo. Walang ibang katuparan yan, kundi ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So kung ang simbahang Katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo, sino ang nagtatag nito? Ito ibabalik ko yung tanong mo. Hindi. Ako nagtanong sa iyo. Kung ang Katoliko, dahil totol ka sa sagot ko, kung ang Katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo, therefore tatag ito ng tao. Sinong tao ang nagtatag nito? Sang-ayon ka ba sa sabi ni Mr. Eliseo Soriano na hindi niya alam kung sino ang nagtatag sa Katoliko? Yang relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo. Hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Tama. Kung hindi naman niya alam ano problema doon? Okay. Ba't alam niya kung sino ang nagtatag sa Muslim? Kung naka-record naman sa history na Muslim, kung sino nagtatag ng Muslim, kaya alam niya. Kaya kung sa history, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Kung sa history, ang nagtatag ng simbahan Katoliko ay si Kristo. Ito tanong ko. Paano nyo ba patutunayan na sa Bible na si Kristo ay nagtatag ng isang iglesia katolika, apostolika, romana? Natural, mapatunayan namin yan sa Bible na ang ating Panginoong Kristo ay nagtatag ng Iglesia Apostolika Katolika Romana. Una, San Mateo 16:18, nagtatag siya ng iglesia. At yung iglesia na yan, sa original Greek Bible, tinatawag sa Gawa Kapitulo 9:31, Himien on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, irinin ekinyin oy kumunun mini. Yon ang Ecclesia Catholis na utos niya sa Gawa Kapitulo 23:11 na patunayan doon sa Roma. At sa Roma, Kapitulo 1:7-8, ang pananampalataya sa Roma ay nahayag sa buong mundo. Walang ibang katuparan yan, kundi ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yan po. Ang hirap naman yung claim ka ng claim. Wala naman nakasulat doon na sa Matthew 16:18 na Catholic. Sarili nyo lang kasing sarili nyo lang interpretasyon ng ginagawa nyo. Ang hirap eh. Okay. So kung ang simbahang Katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo, sino ang nagtatag nito? Ito ibabalik ko yung tanong mo. Hindi. Ako nagtanong sa iyo. Kung ang Katoliko, dahil totol ka sa sagot ko, kung ang Katoliko
ay hindi tatag ng ating Panginoon Kristo. Therefore, tatag ito ng tao. Sinong tao ang nagtatag nito? Mali ang tanong mo, hindi sinong tao. Marami kasi. Kung sino ang nagtatag, kung sinong bumuo ng pangalan, kung sino-sino yung mga bumuo ng pangalan ng Iglesia Katolika, walang iba ang nagtatatag, kundi sila yun. Kung sino ang bumuo sa pangalan, yun ang nagtatag. Natural. Sige. Sa Roma 16:16, sino ang bumuo ng pangalan? Bakit? Ano ba nagalagay roon? Iglesia ni Cristo. Sino ang bumuo? Sino naman nagsabi sa yung Iglesia ni Cristo? Sino ang bumuo? Huwag kang magtanong. Tinanong kita. Sino ang bumuo? Hindi opisyal na pangalan ng Hindi. Iglesia ni Cristo. Ma-official o hindi, sino ang bumuo? Diba sabi mo, pag ang tao bumuo ng pangalan, ibig sabihin siya ang nagtatag. Hindi tatag ng Diyos ang Iglesia ni Cristo. Mali ka dyan. Ang tanong ko, sino ang bumuo sa Roma 16:16 ng Iglesia ni Cristo? Pangalan. Translationin mo pa yan ang gumawa niyan, hindi ang Diyos. Hindi. Sino? Si San Pablo o si Cristo? Translation ni Mupat, naintindihan mo ba? Hindi ako nagtanong kung may translation ba si Mupat. Ay, hindi mo naintindihan. Roma 16:16. Huwag kang munang nagtanong ako sa iyo. No, eto. Saan mabasa na ang Katoliko'y tatag lamang ng mga tao? Walang mga babasa. Yun. Wala kang mababasa niyan kasi yung Katoliko wala sa Biblia. So, sunod ko na tanong. Kung walang mababasa, sang-ayon ka sa sinabi ni Eliseo Soriano na hindi niya alam kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Yang relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo, hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Talaga naman kasi ang nagtatag nan marami. Kung sino yung bumuo ng pangalan, siya ang nagtatatag. Hindi Diyos ang bumuo ng pangalan niyan, Mr. Talibong. Sang-ayon ka ba sa sabi, Mr. Eliseo Soriano, na hindi niya alam kung sino ang nagtatag sa Katoliko? Tama. Kung hindi naman niya alam ano problema doon? Okay. Ba't alam niya kung sino ang nagtatag sa Muslim? Kung naka-record naman sa history na Muslim kung sino nagtatag ng Muslim, kaya alam niyo. Kaya kung sa history, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Kung sa history, ang nagtatag ng simbahan Katoliko ay si Kristo. Gago! Tanga! Inutil! Talantado! Naloko na! Hindi dapat yan paniniwalaan kasi hindi naman aklat ng history o hindi aklat na ginawa na mga hindi otorisado ni Kristo ang dapat paniwalaan dahil aklat ng Panginoon ang pinasasaliksik, hindi yung history nyo. So bakit naniniwala si Eliseo Soriano ng history? Walang problema sa history Walang kasi hindi naman problema ina-apply pala. sa sarili. Hindi naman na ina-apply sa sarili na yon. Walang Hindi naman katulad nyo. Nagbabasa kayo ng history. Patutunayan nyo na tama kayo. natural. Dahil history yan, hindi yan history. Yun ang pagkakaiba. Kasi hindi Bibliang sinasandalan nyo. Sulat ng tao na hindi naman otorisado. Okay. Panginoon Kung hindi Kristo. Biblia ang sinasandala ng simbahang Katoliko, tanong, sino ang nagdeklara na ang aklat na ito ay tawaging Biblia? Walang koneksyon yan. Hindi. Sa paniniwala. Hindi, kahit na. Ang tanong mo, mali. Sino ang nagdeklara? Bakit mali? Nagtanong ako, kung hindi ang Katoliko sumusunod sa Biblia, sino ang nagdeklara na ang aklat na ito ay tawaging Biblia? Unang-una, walang kinalaman yan. Hindi batayan meron. yan.
Mr. Talibong, wag mong ilayo yung usapan. Hindi. Hindi, Sinundan hindi ko ba- lang. hindi kasi ako Sinundan ko maniniwala lang sa- yung pahayag mo. Sabi mo, ang Katoliko ay hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. hindi ba- Sa aral ng Biblia. So, ang tanong, Iba mo yung, Mr. ang Talibong, tanong, huwag ka munang umiwas. Ang tanong, sino ba ang nagdeklarar na ang aklat na ito ay tawaging Biblia? Huwag mong ibahin ang sinabi ko. Ang sige. sinabi ko, ang sinasandalan nyo, aklat na ginawa ng tao, hindi Biblia. Yun ang sinasabi ko. So, Wala akong sinasabi na sundan hindi kita. ko sumusunod. Sundan kita. Ha? Eto, sundan kita. Sabi mo kanina, Huwag mong ilalagay yung Ay, sandali. salita mo sa akin. sabi mo kanina, pag hindi mabasa sa Biblia, hindi totoo at hindi dapat paniwalaan, di ba? Unang-una, doktrina ang kailangan. Doktrina. Yes. Sabi mo kanina, pag di mabasa sa Biblia, hindi totoo at hindi dapat paniwalaan, di ba? Mayroon ba ako sinabi na? Kanina, napakalinaw yan. Nakalimutan mo yan? Mr. Talibong, wala pa akong sinabi ng gano'n. Ay, nakalimutan mo yan. Sige. Dahil wala mong sinabi. Ibig mo sabihin na pag hindi mabasa sa Biblia, dapat paniwalaan yan. Ha? Ang Biblia, Mr. Talibong, lalo na itong panahong Kristiyano, hindi lahat yan letra por letra. Pero Yes. kailangan, kung mayroon kang doktrina, kailangan ang mga batayan ay nakasulat sa Biblia, hindi haka-haka. Okay, very good. O na, dito muna tayo sa pangalan. Sino ang bumuo sa pangalan na Church of God International Incorporated? Yung presiding minister namin, Sino? abay walang iba, si kapatid na Hele. So, kung sabi mo kanina na ang bumuo sa pangalan ay siya ang nagtatag, so therefore, ang inyong sikta tatag ni Ele. Yung bang MCGI na tinatanong mo? Oh, natural. O yung bang MCGI na intindihan mo yung ibig sabihin nun? Nagtanong ako sa iyo. Ikaw naman. Hindi nga Ikaw naman panay iiwas. Sabi mo kanina, ito ang argumento mo, sinundan ko. Pag ang tao ang bumubuo ng pangalan, siya ang nagtatag. Kaya tinanong kita, sino ang bumubuo sa Church of God International Incorporated? Di ba sabi mo si Eliseo Soriano? Tama. Oh, so sangayon ka na siya ay nagtatag sa inyo. Ano? Sa pangalang MCGI, talagang siya bumuo, pero umanib lang ang MCGI sa tunay. Yan ang dapat mo maintindihan. Balik ko ang tanong ha, Batay lang sa Tama, pahayag sagot mo. ko, Tama, sagot ko. Batay sa pahayag mo. Sabi mo kanina na ang tao, pag siya ang bumuo sa pangalan, siya ang nagtatag. Tama. Oh, so ngayon, sabi mo na si Eliseo Soriano ang bumuo sa pangalan na Iglesia ng Diyos. Oh, Church of God International Incorporated. Di ba? Mali ka. Oh, mali na naman. Hindi Church of God. MCGI nga eh. Oh, mali naman. Di po ba? Si Eliseo Soriano ang nagbuo niyan. MCGI, huwag mong tanggalin yung M. Oh, so sangayon ka na si Eliseo Soriano ang nagbuo niyan. Siya ang nagparehistro niyan. Oh, dahil siya ang nagparehistro yan, batay sa rehistrasyon na nilagnaan niya sa Articulos de Incorporación, that the founder of this organization, sino ang naglagda? Batas ng tao yan. Ang tanong, sino ang naglagda ng sinabi diyan sa Articulos de Incorporación Parapol 4 that the founder of this organization, sino ang nakalagay na pangalan? Abi, natural. Di yung presiding minister namin, si kapatid na Hele. So therefore, tatag kayo ni Eli Soriano. Hindi.
Umanib lang kami, Mr. Talibong. Ah. Umanib kami sa tunay. Hindi niya kami tatag. Pinarehistro lang, Mr. Talibong, makinig ka. Pinarehistro niya ang grupo na yan kasi yun ang kailangan sa batas ng Pilipinas. Hindi naman kagaya nyo, kolorom. So, ibig sabihin pala, yung paglagda niya na siya ay founder, hindi yun totoo. Hindi niya gusto Huwag ka yung na magpupuo founder. dyan. Ang may gusto niya, yung sect. Hindi niya gusto yung founder na yan. Hindi niya gusto. So, nilagdaan niya kahit di niya gusto. Ano magagawa mo sa gobyerno? So nilagdaan niya ang hindi niya gusto. Hindi naman niya kagustuhan yan. Pinapalis na nga yung founder eh. Kaso sa gobyerno, gusto kasi sa gobyerno na makilala kung sino ang namumuno bilang leader. Ganon yun. Pero Okay. ang MCGI, umanib lang sa tunay na nasa Biblia. Okay. Hindi nagtayo ng sarili yan. Okay. So, totoo yung sabi ni Eliseo Soriano na we are not the true church of God. Tama, tunay, totoo yan. Kasi sa Pilipinas, walang tunay. Lalo na kayo, hindi kayo tunay. So, ibig sabihin, aaminin mo ngayon sa lahat ng mga nagsubaybay sa atin na umanib ka sa simbahang sa iglesyang hindi tunay. Umanib ang MCGI sa tunay na iglesia. Yun ang ilagay mo sa isipan mo. Sabi mo, hindi kayo tunay. Di ba? Tama, kasi sa Israel. So, ang hindi tunay, umanib sa tunay. Umanib kami sa tunay. Okay. Sino na tunay na inaniban ninyo sa tunay na iglesia? Sinong inaniban ninyo? Abay, yung nasa Bible. Nasa Bible. Natural. Okay. Kung nasa Bible, kailan kayo umanib? Kung kailan kami sumunod at natutong sumunod sa aral ni Kristo, gumawa ng katuwiran. Saan mabasa sa Biblia? Doon kami nag-umpisang umanib. Saan mabasa sa Biblia na pag kayo'y sumusunod at gumagawa ng katuwiran, yun ang pag-umpisa ng pag-anib? Saan? Babasahin ko, gusto mo? Saan? Di ba sabi mo, nung nangatwiran kayo at sumunod sa aral, yun ang pag-anib ninyo. Saan? Ito, babasahin ko. Sige, tingnan natin kung meron ba. Babasahin ko. Teka ha. Dali lang. Saan? Dali. Tugal naman. Siyempre naman. Saan? Teka ka. Bakit English to? Oh. Tagalog. Ma-English man at matagalog, okay na yan. Ito, ha? Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya, naggumagawa ng katuwiran, ay katanggap-tanggap sa kanya. Tinatanggap ka ng Diyos. Kapag gumawa ka ng katuwiran, tinatanggap ka. Kaya pag tinanggap ka, umanib ka noon. Yun lang ang konklusyon ninyo. Na pag gumawa ng katuwiran, umanib na. Okay. Kailan kayo, anong taon na umanib kayo? Kung kailan nga kami... Hindi, anong taon nga? Hindi na ako nag-research kung kailan yan o anong taon. Okay. Kung kailan si Brad Ele nagturo ng ayon sa Biblia, kung kailan siya sumunod para ituro ang tama, doon. Okay. Doon kami. So, ibig sabihin, yung nasa Biblia na iglesia, yun ang inadiba ninyo. Natural. Sige. Nang sinabi sa Roma Kapitulo 1, 7-8 na ang pananampalataya sa Roma ay nahayag sa buong mundo, sino ang katuparan niyan?
Yung iglesia na nasa Biblia, hindi man kayo yan. Oh, sige. Ah. Sa Roma, saan ang MCGI sa Roma? Saan ang MCGI sa Roma? Ah, yes. Sino naman nagsabi sa iyo may MCGI sa Roma? Oh, natural. Sabi mo kanina na kayo ang tinutukoy sa Biblia. Kaya tinanong kita na Roma City 8 ang pananampalataya ninyo sa Roma ay nahayag sa buong mundo. Sabi mo, hindi kami yan, kundi kayo yan. Kaya nagtanong ako, saan sa Roma ang MCGI? Mr. Talibong, hindi literal ang pag-anib para kailangan pa na pumunta ang MCGI sa Roma. Ah, joke-joke lang pala. Ano ba? Akala mo sa pag-anib sa tunay? Kailangan ng bayodita? Nag-apply ng trabaho? Sabi mo kasi na kayo ang katuparan na nasulat sa Biblia, di po ba? Teka. Andiyan na naman yung kasinungalingan. Oo, ikaw talaga. Panang iwas mo. Hindi Ah? ang umiwas. Nagsisinungaling ka lang. Eh, Kung sinabi na kami ang katuparan, nako, bago lang. Ang dali mong nakalimot. Di po ba tinanong ko sa'yo na dahil kayo'y nagiging miyembro sa tunay na iglesia, tinanong ko sa'yo, kayo ba ang katuparan sa nakasulat sa Biblia? Sabi mo, kami, hindi ang Katoliko. Teka. Nakalimutan mo yan. Kung yan ang tinatanong mo kanina, baka hindi ko masyado narinig yun. Ah, yun. Yan Hindi pala. Hindi naman ako lukulo kung amin na kami ang katuparan dyan. Kasi pag inamin ko na kami, ibig sabihin, kami na tunay. Oh. Yun ang logic dyan, Mr. Talibong. Oh, so sino ang katuparan sa sinabi niyan sa Roma 1 City ang pananampalataya sa Roma ay nahayag sa buong mundo? Ayun ang katuparan, yun ang tanong mo kanina, ang sagot Ngayon. ko, ang sagot ko diyan ay yung iglesia na nasa Biblia, yung binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ayan. Oh. So, yung binili ng kanyang sariling dugo, yun po ang iglesia na nakasulat din sa Roma 16:28. Di po ba? 16:28. Oh. Basahin mo. Kaios hospicios et universa ecclesia sa sa Latin, di ba? Huwag kang maglalatin, Talibong, kasi nakikinig sa'yo mga Bisaya. Ay, sus. So, ano ang ibig sabihin ng universa ecclesia? Universal Church. Aha, yon, Universal Church. So, ano ang salitang Catholic Church? Ang Catholic Church na pinagyayabang nyo, ang sabi nyo, universal. Ah, very good. Very good. Ngayon, Mr. Talibong, pasingitin mo muna ako. Yung sinasabi mong Katoliko na Universal Church, kahit nakasulat man yan sa Latin o ano pa man, hindi yan papasa sa standard ng Bible. Ah, Kasi ang Diyos, pag siya may-ari, dapat tawagin sa pangalan niya. okay. Kung ikaw anak ka ng Diyos, hindi ka dapat tawagin ng anak ng Katoliko. Kung ikaw ay sugo ng Diyos, hindi ka sugo ng Katoliko. Okay. Si Kristo ay Kristo ng Diyos. Okay. Hindi siya Kristo ng Katoliko. Kaya Okay. gagamit kayo ng mga ganun na referensya. Nababasa ang Katoliko sa Biblia. Hindi yun. Okay. Ikalawang Kronika 7:14, ang sabi roon, tatawagin sa pangalan niya, Okay. ang bayan niya, hindi tatawagin sa pangalan ng Katoliko. So, ako na naman. Okay. Okay. Sige, ito. Dahil tatawagin sa pangalan ng ating Panginoon. So, ang tanong, sangayon ka ba sa babala ng ating Panginoong Hesus, San Mateo 24:24, na sa kanyang pangalan maraming mga bulaang mga ngaral na magdala sa kanyang pangalan? Tingnan mo, tama yung sinabi niya. Tama. Very good. Ayan, hindi, Oh, sandali very lang. good. Tama yung sinabi ni Kristo. Very good. Pero hindi naman pangalan ni Kristo ang ibig sabihin noon. Hindi mo naintindihan eh. Very good. Okay. Ang sinasabing tawagin sa pangalan niya, pangalan ng Diyos.
Hindi pangalan ni Kristo. Okay, so hindi kayo tinawag sa pangalan ni Kristo. Hindi sa pangalan ni Kristo. Kasi hindi si Kristo ang nagtatag ng iglesia. Diyos mismo ang nagtatatag. So Diyos mismo ang nagtatag. Okay. Saan mabasa sa Biblia na ang Diyos mismo ang nagtatag? Sa 127:1 ng awit, ang sabi roon, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabaluhan ang nagsisigawa. Ang katumbas ng bahay ngayon, Mr. Talibong, ay iglesia. Iglesia ang katumbas noon. Hindi yung simbahan yung naggawa ng mga Kastila. Hindi. Ang aking tanong, saan mabasa ang Diyos ang nagtatag ng iglesia? Yun nga sagot ko eh. Malibang itayo ng Diyos ang bahay ay walang kabuluhan ang nagsisigawa. So, kung ang Diyos at hindi si Jesus ang nagtatag ng iglesia, San Mateo 16:18, ang sabi ng ating Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin, para sa inyo palang MCGI, dalawa na ang iglesia, may itatayo ni Kristo at may sa Diyos. Isa lang. Diyan ka nagkamali. So bakit sinabi ni Jesus, itatayo ko aking iglesia, kundi si Jesus ang nagtayo? Kasi di nyo naintindihan yung sitas na yan. Sino ang nagtayo dyan? Nang sinabi niya, itatayo ko ang iglesia? Sino? Ang salita ni Kristo dyan, na sinabi niyang itatayo ko ang aking iglesia, ay salita ng Diyos yun. Na itatayo niya ang iglesia niya kay Kristo, hindi kay Pedro. Yung nagaya ng paniniwala nyo. Okay. Wala kang mababasa sa Biblia na si Pedro ay pinagtayuan ng iglesia. Okay. Guni-guni nyo lang yan. So, saan mabasa sa Biblia din, para di guni-guni, na ang Diyos nagtayo ng iglesia doon kay Kristo? Babasahin ko ha. Sige. Babasahin Ang ko yun. Diyos nagtayo ng iglesia doon kay Kristo. Ito, babasahin ko yung batayan. Tignan natin. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang lahat na nagtatayo, datapwat ang nagtatayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ibig sabihin, yung... Hindi. Ang malinaw naman yung tanong ko. Hindi ko tinanong kung anong ibig sabihin mo. Ang tanong ko'y malinaw. Saan mabasa na ang Diyos ay nagtayo doon kay Kristo? Nakasulat sa Matthew 16:18 ah. So, sino ang nagsabi diyan, itatayo ko ang aking iglesia? Sinong nagsabi? Salita ng Diyos yan. Hindi ko tinanong kung salita ng Diyos. Sino ang nagsalita? Ang nagsalita dyan si Kristo. Very good. Si Kristo ay galing sa Diyos. Sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita na mula sa akin sarili, kundi sa Ama. Ang siya nagsugo sa akin kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kaya sinabi ni Kristo na sa 16:18 na hindi naman yun na naunawaan. Sabi niyo kasi kung kayo mo ang umintindi, itatayo ko ang iglesia sa ibabaw ni Pedro. Ibig sabihin si Pedro. Sige. Pedro ang pagtatayuan, Mr. Talibong. Gagamitin natin ngayon ang grammar, ha? Ang grammar. Okay, dito tayo sa grammar. Sige. Sabi ng Mateo 16:18, Anso I tell you, Peter. Sino ang nagpahayag diyan ng sinabi niya? Anso I tell you, Peter. Yung salita ng Diyos yan. Sino? Ang tanong ko, sino ang nagpahayag ng sinabi niya? Anso I tell you, Peter. Patapusin mo muna. Sagutin mo muna. Categorical question must be answered categorically. Sige. Sino ang nagpahayag niyan? Ang nagpahayag dyan, si Kristo. Very good. Utos ng Diyos yan. Okay. Salita ng Diyos yan. Si Kristo lang ang ginagamit dyan. Very good. Okay. Yung speaker diyan, si Jesus, gumagamit. Sabi niya, and so I tell you, Peter, upon this rock, this singular pronoun, third person. Di ba ba? This singular pronoun, third person.
Di po ba? Ayun, Sa grammar? oh, singular, tama ka, singular. Singular. Yung this ba na singular pronoun third person, pwede ba yung tumutukoy sa grammar sa speaker? Kay Kristo yan. Kay Kristo mismo yan. Oh, so ibig sabihin sa grammar, pwedeng gamitin niya, this is me. Kay Kristo yan. Kasi ang salita na hindi, kay Kristo yan. Kasi ang salita yan. Sa Diyos yan. Diyos ang nagsasalita yan mismo. Na sinasabi, kung si Kristo ang nagsalita, tapos kay Pedro itinayo ang iglesia, Mr. Talibong, dapat sinabi niya, hindi na sinasabing sa ibabaw nito. Ulitin ko. Ang salitang this, parang di mo yata naunawaan na. Ang salitang this singular pronoun, third person. Third person o first person? Mr. Talibong, yun des. Yes. Translation na ito. Kung sinasabi mong iyo, kung sinasabi dyan na iyo, ay kay Pedro yung dapat. Oh, so, wala bang mabasa sa Biblia na nakasulat, and so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock I will build my church. Wala bang mabasa diyan? May nakasulat, pero Oh, very good. ito nakagamit. Yung ito, tuturuan kita, ha? Ganito. At sinasabi ko naman sa'yo, yan, na ikaw ay Pedro sa ibabaw ng batong ito, upon this rock. Yes. Is na yan, yung batong ito, si Kristo ang sinasabi dyan. Ang ibig sabihin yan, si Kristo, sa kanya itatayo, sa kanya itinayo, kasi siya ang Petra, na malaking bato na pagtatayuan ng iglesia. Hindi Petros na si Pedro. Kuha mo? Okay, so ito, sagutin mo muna, tapos ka na, sagutin ko mo muna. Yung sinabi sa isang salin na Bible, you are Peter, and on this rock I will build my church. Sa ibang salin. Sa Mateo 16:18 may salin. And so I tell you, Peter, you are a rock. Wala na masama dyan, ah. Oh, walang masama. So, sinong tinutukoy diyan? You are a rock. You are a rock. Ang problema dyan, nag-translate, hindi yung ano. Kasi kayo naman, kung saan kayo nakakapabor, doon kayo bumabasa. Yon. Kaya ang ginagamit ninyo na salin, ang salin na ginagamit ninyo ay ano? Tama na yung salin kanina eh. Anong salin na Bible ang ginagamit ninyo? Kahit naman ano, gumagamit kami. Pero hindi namin ginagamit yan para patunayan na tama kami o pabor kami. So, anong salin lagi ang ginagamit ninyo? Gumagamit kami ng dating Biblia. Dating Biblia. Okay. Gumagamit rin kami ng Biblia nyo. Magandang balita. Oh, sige. Dahil ang aral ng NCGI dapat nakasulat sa Biblia, di po ba? Hindi aral ng MCGI, aral ng aral ng Panginoon yan. Aral ng Panginoon dapat nakasulat sa Biblia. Di ba? Nakasulat ang doktrina, ang batayan. Oh, sige, ang batayan. Okay. Hindi litra por litra. Okay. Ang New Testament, hindi litra por litra. Kasi Okay. kung litra por litra yan, kamuti ang labas nyo. So, para di magiging kamuti ang labas mo ngayon, ang tanong ko, saan mabasa na utos ng ating Panginoon o kaya sa kanyang mga alagad na dapat ang gamiting Biblia, ang salin, ang dating Biblia? Oh, may pilosopo. Natural. Di po ba? Mr. Talibo. So, sagutin mo ngayon. Saan mabasa sa Biblia, pag maipit kasi, pilosopo na. Di ba ba? Iyon ang gusto ni Eliseo Soriano, letra por letra. Ngayon, saan mabasa sa Biblia na dapat ang gamitin ay dating Biblia? Pero mo, alam mo, ang tanong mo kasi impertinente. Pero mo, itatanong mo saan mababasa sa Biblia na ang dapat basahin ay dating Biblia? Oh, yes.
Alam mo, kung hindi ka ignorante, hindi mo itatanong na ganyan eh. Ah. Hindi ganyan tanong ng may alam sa Bible. Dapat ang itatanong mo, hindi ganyan. Kailan lang kailan lang yan sinulat? Kailan lang nasalin ang dating Biblia? Tapos itatanong mo kung saan mababasa. Okay. Hindi ka pa naman ignorante na. So, yan. Pag maipit talaga, ignorante na. Kaya nga, sige. Kailan lumabas ang salin na ginagamit ninyo na dating Biblia? Kailan yon? Yung 1905, baka yun ang taon kung kailan siya lumabas. Okay. 1905. Sino ang nagsalin sa 1905 ng dating Biblia na pinagbatayan ninyo ni Eliseo Soriano? Mr. Talibong, hindi lang yan ang pinagbabatayan namin. Ang pinagbabatayan kasi namin, kung ano yung tama na translation, doon namin ginagamit ang Biblia. So, ibig sabihin, ang dating Biblia, tamang translasyon yan. Hindi rin masasabing tama lahat. Okay. So, yung dating Biblia, Ito, Mr. Talibong, bibigyan kita ng halimbawa. hindi, sagutin mo muna. Wag kang mag-escape. Sino ang nagsalin ng dating Biblia 1905 na ginagamit at kinopya ninyo? Hindi ko nire-research kung sino. Kasi Yon. hindi naman hindi naman batayan sa kaligtasan. Yung kung sino nagsalin, kung sinong author, hindi batayan yan. Ang mahalaga yung laman. Hindi yung balat o sino yung gumawa. Okay. So, ibig sabihin, di nyo alam kung sino ang nag-prepare sa ginagamit nyong batayan. Hindi ko kailangan malaman. Di nyo kailangang malaman pala. So, nangungupya lang kayo kahit hindi nyo alam sino ang nag-translate nito. Hindi rin kami nangungupya kasi hindi naman iisang Biblia ginagamit namin eh. Sige. Hindi isa. Di mo ba alam mo na ang dating Biblia ay sa Protestante yan? Wala problema kung tama naman pagkakasalin. At ang sa Katoliko, anong salin ang sa Katoliko na ginagamit ninyo? Yung magandang balita, minsan ginagamit yun. Magandang balita ang ginagamit ninyo. Yan eh. Sa amin yan, di ba? Oo. So, nang ginagamit niyo ang aming Biblia, kayo na nangungupya sa Biblia, lumitaw na pinalitaw ninyo, kayo ang tama at ang kinukopyahan niyo ang nagiging mali. Sino naman nasabi siya ng upya? Natural, sabi mo, sa amin. Wala kayong inyo. Mr. Talibong, Napaka-joker mo naman talaga. binabasa namin. Iba yung binabasa, iba yung kinukopya. Natural. Wala kayong inyo, di ba? Binabasa ninyo ang hindi inyo, di ba? Mayroon kaming ginagamit na yung digital Bible. Yung binasa ko kanina, digital Bible. Hindi. Huwag kang iiwas sa aking katanungan. Hindi ako umiiwas. Kahit sino pa sa inyo magtanong, hindi ko kayo iwasan. Sige. Eto. Magbigay ako ng Zoom sa iyo. Pwede bukas para makapasok ka at gawin nating Zoom ang talakayan natin. Okay ka? Okay lang naman, kaso hindi naman kasi maganda ang signal dito sa amin tungkol sa Subukan natin. tawag na tawag na yung Internet. internet hindi maganda. Subukan natin, ha? Kaya maganda na yung mas malinaw pa ganito eh. Subukan natin na via Zoom bukas. At okay. Ito na lang, kunin ko yung pangwakas mo. Alam mo Mr. Talibong dapat ako magtanong sa iyo eh. Ang nangyayari ngayon, ikaw ang nagtatanong. Lumalabas para ako ng host ngayon Hindi. Kahit nga si Eli Soriano, ilang bisis pag siya tinanong maiipit, magtanong din siya. Pero dito, ito kasi, pag nagtanong ka at tutol ka, ikaw ang tatanungin. Di po ba tumututol ka kanina na ang simbahang Katoliko hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Kaya tinanong kita, kung ito'y hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo, sino ang nagtatag?
Kaya nga, tinatanong kita, wala ka namang matibay na sagot. Ay, matibay, napakamatibay yung sagot. Original Greek Bible, mabasa natin sa Greek Gawa Kapitulo 9:31, Himien on Ecclesia Catholis. Tis Judaias kay Galilias kay Samarias, erenen ikinyen oy kumudomine. Kahit ilang beses mong babasahin yan, kasi sabi ng Diyos, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, ibig sabihin, ang bayan ng Diyos, tinatawag sa pangalan niya, hindi sa pangalan ng Katoliko. Well, Kahit 100 beses mong babasahin yan, ibig sabihin, hindi papasa sa standard ng Biblia kasi sarili nyo lang naman kasi ang isip ang ginagamit yan. ibig sabihin, mali yung sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Marcos 11:17 na ang aking bahay ay tatawaging bahay para sa buong sanlibutan. Hindi ganyan na nakasulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalangin. Bahay panalanginan sa buong sanlibutan, di po ba? Wala nakalagay doon. May nakalagay na ba doon na tatawaging bahay panalanginan sa buong sanlibutan? Yung bang yan ay pangalan ng Diyos yan? O, yan. Ang tanong, ano ang ibig sabihin sa buong sanlibutan? Buong sanlibutan, di Tagalog niyan, tinatanong mo pa. O, anong ibig sabihin? Ito ba'y universal? Ito ba'y katoliko? Hindi. Gaya ng sinabi ko kanina, Mr. Talibot. Wag na kang umiwas kasi. Wag kang umiwas. So, sundin, sagutin mo yung tanong ko. Hindi mo naintindihan yung... Sagutin mo ang tanong ko. Sa Marcos, Kapitulo 11:17, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan sa buong mundo. Sa buong sanlibutan. Tanong, Bibigyan na kita. ano ang salitang buong mundo? Ito ba universal o Catholic o hindi? Universal na at Katolik na. Very good. Para hindi ka na mahirapan. Okay, very good, very good. Baka mapagalitan ka niya ni Eliseo Soriano pag buhay yon. Hindi. Okay. Hindi na. So, Para hindi ka na mahirapan. eto na lang, sa susunod sa sunod, balik ka ng tawag dahil magtapos na ako. Ha? Tanungin muna kita. Yun ba sinasabi mong Katoliko, sanlibutan, may pangalan ng Diyos yan? Hindi naman yan pangalan ng Diyos. Pero sabi ng ating Panginoong Hesus, San Mateo Kapitulo, Marcos Kapitulo 11:17, ang aking bahay, yun ang nakasulat sa kasulatan. Tatawagin na bahay dalanginan para sa buong mundo. At ang para sa buong mundo, sabi mo, Catholic. Tama yan. Very good, very good. Pero ang sabi Very good. tatawagin sa pangalan niya, hindi pangalan ng Diyos ang Katoliko. Ganun kayo kababa. Okay, sige. Dito lang tayo. Sa susunod, ibigay ko yung number natin. Magkasundo muna tayo sa process natin, ha? Sa question and answer, pagbigyan kita na ikaw ang patunay, and then ikaw ang tatanungin o kaya ako. Okay?